ating mga nakaraang pag-uusap, nasaksiyan natin ang lawak at halaga ng media and information literacy sa ating lipunan. Kaya ngayong umaga, tuklasin naman natin kung paano mas epektibong maituturo ang MIL sa kolehiyo at kung paano ito makatutulong sa paglilinang ng isang mas matalinong lipunan. Samahan niyo kami sa isang talakayan tungkol sa epekto ng media and information literacy sa ating kakayahang mag-isip ng malalim at maging responsable sa paggamit ng teknolohiya at media sa kasalukuyang panahon. Sagutin natin ang lahat ng yan dito lang sa MIL 101! At para gabayan tayo sa usaping ito ay makapanayam natin ngayong umaga si Dr. Glenn Erwin Reynon, isang professor at chair ng Communication Department ng USC Angelicum College. Good morning, Doc Glenn. Welcome to Rise and Shine Good morning, Sir Fifi. Ayan. Doc Glenn, we want to know, of course, ano-ano yung mga kasanayang natutuhan sa media and information literacy sa senior high school na maaring gamitin sa college? Actually, dapat minamaximize talaga yung mga bagets ngayon. Okay. Kasi, kumbaga, hindi naman sila foreign. Di ba tinatawag nga silang mga computer savvy. Okay. So, yung MIL, noong in-apply siya sa senior high school, parang paglalapat na lang ito dun sa mga bata eh. Kumbaga, itinatama na lang natin yung mga bata kung paano nila dapat tingnan or paano nila dapat basahin or gamitin yung mga medium na available para sa kanila. Okay. Of course, we want to know also yung tulong ng media and information literacy sa pag-unlad ng kanilang academic skills naman, no, sa kanilang pag-aaral at paano ito naglalarawan ng kanilang kakayahan sa kritikal na pag-iisip at pagsusuri ng impormasyon. Sabi ko nga kanina, dapat i-maximize yung mga bata. Well, ang ginagawa kasi natin ngayon sa mga eskwelahan, hindi lang natin tinuturuan ng mga bata na basahin yung mga teksto o yung mga information na nakikita nila sa social media or kung saan man. Dapat matutunan din nila na basagin kung ano man yung nakikita nila. Kumbaga, dalawang bagay eh. Pagbasa at pagbasag doon sa mga nakikita nila. Okay. Kumbaga, wala naman na kasi ngayon na iisang opinyon. Laging iba't iba tayo ng opinyon. Pero tayo bilang mga guro, dapat magabayan natin ang ating mga estudyante na tingnan ang mga bagay sa tamang perspektibo. Kasi sabi nga natin, di ba, perspectival. Iisa lang yung tinitingnan natin, pero magkakaiba tayo ng anggulo. Maaaring sa paningin mo, ganito yung angle mo, sa akin, iba yung angle ko. Pero alam natin na iisang bagay lang. So, magandang matutunan ng mga bata na yung kanilang mga pagtingin or pagbasag, dapat may basis pa rin ito. Okay. Kumbaga, hindi naman natin ituturo sa kanila kung ano yung tama or ano yung mali. Kumbaga, kailangan lang nating i-lead yung mga bata na dapat ganito natin binabasa at ganito natin binabasag ang isang information. Ayun. Kasi ang nangyayari dahil may kanya-kanya tayong version ng katotohanan eh. Pero we want to know also from the academic perspective, kung ako yung makatapos na, ano ba yung pangmatagalan na kasanayan sa MIL ang makatutulong sa kanilang personal at professional na pag-unlad? Yun, kapag kasi natutunan mo ng basahin at basagin ng isang bagay, hindi lang naman ito na-apply sa academics eh. Kahit sa pansarili mong buhay, kahit sa ginagawa mo bilang isang professional, parang yung pagtingin mo sa mga bagay, hindi na siya mababaw. Hindi na siya on a surface level. Laging nagdidig deeper tayo. Kumbaga, sa mga simpleng desisyon natin, hindi lang ito basta-basta, okay, ito lang kasi yung gusto ko or whatsoever. Lahat may basis. Kumbaga, masyado tayong sigurado. Kasi sabi nga, di ba, wala nang way para maging wala tayong alam. Kasi everything is on the internet. Okay. Lahat ay ipinoprovide na sa atin. Kumbaga, hindi na mahirap mag-access ng information. Oo. Napag-usapan natin yung skills. Natuturo ba rin dito yung usapin ng basic computer o digital skills na kailangan din syempre sa workplace? Yes, kasi sabi ko nga sa inyo, mga digital natives na tong mga to eh. Computer savvy sila. Kumbaga, effortless na ito sa kanila. So, kung effortless ito sa kanila, sabi ko nga kanina, kailangan silang i-maximize. Paano nila gagamitin ito? And at the same time, itong mga bagets natin, well, sa konteksto ng bahay, di ba yung mga nanay at tatay natin na
hindi naman ganon ka maalam sa mga computer. Sila na mismo yung nagtuturo sa kanilang mga magulang kung paano gagamitin itong technology na to. And at Yes. the same time, yung mga information din kung paano ipoproseso, lalo na ngayon na talamak ang fake news. So, yung mga bata parang hindi naman sa nagiging baliktad, pero nagiging responsable na sila. So, kinakailangan lang talaga i-maximize sila, i-amplify sila, na gamitin kung ano man yung meron sa Pero ngayon. kasi Doc, on the prevalence of disinformation, misinformation, malinformation, may ilan tayo na parang hindi nagiging critical, di ba? Kumbaga parang at the end of the day, parang hindi tayo sure kung talaga napapractice nila. Through MIL, bilang isang asignatura sa senior high at sa college, paano natin maiaangat yung level of practice naman ng mga bata? Critical thinking nga eh. Kumbaga, hindi lang naman tayo nagsusuksok sa kukote ng mga bata kung ano yung mga dapat nilang gawin. Sabi ko nga, meron na silang mga baon. So yung mga baon na yon, kinakailangan na lang natin siyang itama or igabayan natin sila kung paano nila gagamitin ito. In that way, parang mapapalalim and at the same time, maitatama. Kumbaga, yun nga lang definition ng misinformation and disinformation. Na parang, ang alam lang nila dati, fake news. It's all about fake news. Ano bang difference ng dalawa? So, dahil na ituturo na natin ito sa kanila, nai-apply na rin nila ito, hindi lamang sa pang-araw-araw nilang buhay, kahit nga yung sinasabi ko nga kanina, na ituturo din nila ito kahit dun sa mga kasamahan nila sa bahay. Doc, panghuli na lamang, gaano kahalaga ang pag-aaral ng MIL, lalo na sa digital age? Napakahalaga ng pag-aaral ng MIL. Kasi nga, wala naman na tayong, kumbaga, there is no turning back. Okay. Kailangan nating sabayan yung pag-unlad ng technology, kailangan nating sabayan itong pagpasok ng mga AI or whatsoever. So, kailangan lang nating sumabay sa kanila. And at the same time, doon sa pagsabay natin, kailangan nating, kumbaga hindi natin makalimutan na maging critical sa mga bagay na ginagawa natin. So, doon pumapasok talaga yung kahalagahan ng MIL. So si MIL, tinuturuan niya yung mga bata, tinuturuan nila tayo na maging critical sa mga information na nababasa natin at sinishare natin sa ibang tao. Alright, on that note, thank you so much Dr. Glenn Erwin Reynon sa paglaan ng oras para sa amin ngayong umaga. Thank you so much po and stay safe. Salamat po, Doc.